Sa pagkagat ng dilim, ay ito na rin ang tuloy-tuloy na pagdating sa villa ng mga tigmalang mula sa iba't ibang lugar. Agad na pinulong ni Goryo ang mga ito bilang paghahanda. Gusto rin nilang ipagtanggol itong si Jello at ang kanilang lahi. Ayaw ni Jello na merong mapahamak, pero tila hindi yata ito mapipigilan. Isa pa, naisip niya rin na kinakailangan niyang tumindig at lumaban para sa mga naniniwala sa kanya. Noon pa man ay hindi naman niya ninasa ang malagay sa pagiging hari, pero nakita niya ang pangangailangan para punan ito. Dahil kung hindi niya ito gagawin, ay maaari lamang itong kunin ng mga masamang aswang na hindi maganda ang layunin. Naaalala niya na makailang beses nang tinangkang agawin ito sa kanya ng panig ng dilim. At naroon na naman siya sa ganong pagkakataon. Hindi niya papayagan ng mga ito kahit anong mangyari. Walang ibang pwedeng humalili sa kanya, kundi isang katulad niya rin na malinis ang kalooban at handang ipagtanggol ang kabutihan. Madaming beses na rin niya itong pinag-isipan at sa mga pagkakataong iyon ay buo na ang kanyang desisyon at pananalig na tanging si Anton nga lang ang dapat pumalit sa kanya. Nasa ganong pagkakataon siya na malalim ang iniisip nang ito naman ng sulpot ni Lena sa kanyang likuran. Jello, masama pa rin ang lagay ni Vincent. Sa tingin ko, hindi niya pa rin kayang tumayo para lumaban. Maigi siguro, Lena, nalisanin niya muna ang villa kasama si Yano tsaka si Berna at Miguel. Tugon nitong si Jello. Yun nga din sana ang gusto kong sabihin sa'yo, dahil siguradong malalagay sila sa panganib dito. Ihahatid ko muna sila sa bahay at agad akong babalik. Magpapaiwan ako, ate. Mariing wika ni Yano nang kausapin siya ni Lena. Makinig ka, Yano. Wala ka pang sapat na kakayahan para harapin ng mga mababangis na aswang. Mapapahama ka lang. Pero ate, labag sa kalooban ko na wala akong gagawin kung hindi maghintay lamang. Malaki na ako at sa tingin ko may magagawa ako. Yano, ano ba? Bakit bang tigas ng ulo mo? Magtiwala ka naman sa akin, Ate Lena. Pakikiusap nitong si Yano. Dahil dun ay wala nang nagawa pa itong si Lena, kundi payagan ng kapatid na magpaiwan sa villa at nagpaalam na lang siya dito para ihatid nga si Berna at si Miguel sa kanilang bahay. Sa mga oras ding iyon ay nasa paliparan na itong sina Ella kasama ang kanyang mami at ang kanyang kapatid. Kanina pa napapansin ng mami nitong si Ella na tila malalim yata ang kanyang iniisip at palaging tulala. Ella, ano bang nangyayari sa'yo? Di ba't sinabi ko naman sa'yo na babalik naman tayo? Pero sa ngayon, kailangan muna nating isipin ang ating kaligtasan. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Sana maunawaan mo naman yun. Pasinghal na wika ng mami niya. Pero patuloy lang na walang kibo itong si Ella. Ayaw niya man isipin, kaya lang dahil sa kanyang kalungkutan na nadarama ay hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang mga magulang kung bakit naging ganun ang buhay niya. Lagi niya yung tinatanong sa kanyang sarili kung bakit siya pa, bakit naging aswang siya. Naiinggit siya sa iba dahil hindi niya matamasa ang pagkakaroon ng normal na buhay. Pero sa huli ay tinitibayan pa rin niya ang kanyang kalooban dahil sa tingin niya ay iyon na
ang nakatadhana sa kanya. Kaya nga umiiwas na lang siya sa maraming tao. Bigla niya tuloy naisip si Yano. Para sa kanya ay nagpapadalos-dalos lang ito at hindi alam kung anong mga sinasabi. At alam niya sa kanyang sarili na makakalimutan niya rin ito balang araw. Samantala, kung paanong handa na ang Villa sa anumang pag-ataking gagawin ng mga panlibonan, ay ganito rin pala ang ginawang paghahanda nitong si Esmeraldo at ng kanyang hukbo, lalo na't alam nilang patuloy pa ang pagtagsa ng mga tigmala para maging bahagi ng pagtatanggol sa paghahari ni Jello. Tila yata umaayon sa atin ang lahat. Pansinin ninyo ang pagbilog ng buwan. Hindi ba't napakasarap niyang pagmasdan? Atin ang tagumpay. Ihanda niyo ang inyong mga sarili dahil malapit ng maghating gabi. Mag-iiba na ang ating kapalaran at luluhod sa ating harapan ang lahat ng uri ng mga aswang. Wika nitong sa Esmeraldo. Sa mga sandali ring iyon sa Busuanga, laking gulat ng mga otoridad sa dalampasigan sa kabilang isla nang mapansin nila ang 3 bangka na papalapit sa kanila. Inumang pa nila ang kanilang mga baril sa pag-aakalang hindi normal ang mga taong ito. Huwag niyo kaming paputukan. At doon ay napansin ng mga kapulisan na tila normal naman ang mga ito at walang dalang panganib. Pagdaong sa lupa ay agad nagtalunan ng lahat. Nagsigawan pa ang iba at nag-iyakan dahil nakatakas na sila sa malagim na sitwasyon. At ito rin ang lapit ng mga kasundaluhan kay Dario. Hindi ito makapaniwala na meron pa palang mga buhay sa kabilang isla. Meron pa bang naiwan doon? Tanong ng sundalo. Hindi naman agad nakatugon itong si Dario, bagkus ay nakaramdam pa siya ng kalungkutan. Opo, meron pa po kaming 2 kasamang naiwan doon. Bakit hindi sila sumama? Hindi po namin alam eh. Agad na bumuo ng grupo ang mga sundalo para puntahan nga itong sina Anton at Totep. Huwag na po kayong tumuloy. Lubhang napakadelikado po. Pero hindi na pinakinggan ng mga sundalo itong si Dario. Bagkus ay agad na lumusong ang mga ito at sumakay sa speedboat. Pero ang batang Tagbanwa, iba ang kanyang nasa isip. Dahil alam niyang ang 2 lalaking kasama niya kanina, sina Anton nga at Totep, ay ang tatapos ng dilim sa Busuanga. Nasa harap na nga sila ng yungib sa mga sandaling iyon dahil muli na nga silang papasok sa kabilang bahagi ng dibuhat. Bitbit sa kanilang mga kalooban ng pag-asa ng pagtatagumpay. Mabilis nilang sinuong ang dilim at nang pagliwanagin nila ang mutya ay pareho nang nasa nila lang ang kanilang mga kaanyuan. Matipuno at napakalaking tikbalang nitong si Totep. Samantala, nagliwanag naman ang katawan nitong si Anton. Lumabas ang mga pangil at humaba ang lahat ng kuko. Kapareho nitong si Totep ay napakakisig din niya. At isang iglap lang, napansin nilang nag-iiba na ang kanilang kapaligiran. At dito'y pareho nilang alam na nasa kabilang panig na sila ng dibuhat. Kaya naman inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Pero sa mga sandaling iyon ay kapwa nila nararamdaman ang nag-uumapaw nilang lakas at hindi nila iyon maipaliwanag. Maya-maya pa ay kusa nang nagpakita sa kanila ang kanilang hinahanap. Ang babaylan. Kanina ko pa kayo hinihintay. Wika nito. At nagpakawala ng isang malakas na tawa. Kung sa tingin nyo ay magtatagumpay na kayo dahil natagpuan nyo na ako, nagkakamali kayo. At bigla itong nagpalit
ng anyo at naging isang panlibunan. Hindi sila makapaniwala dito na isa rin pala itong panlibunan. Oo, isa akong panlibunan at kapatid ako na Esmeraldo. Matagal kong sinanay ang kakayahan bilang isang babaylan dahil alam kong darating ang pagkakataong ito. At sa tingin ko ay magtatapos na rin ang paghahari ni Jello. Tama lang yun bilang kapalit ng ginawa niyang pagtapos sa aming mga magulang. At isasabay ko na kayong dalawa. Doon ay nalaman nila Anton at Totep na sinadya pala nitong si Julio na gumawa ng lagim sa Busuanga para magtungo sila rito at mabawasan ng puwersa kasama nitong si Jello. Dahil magandang pagkakataon na yon para sa mga panlibunan na tapusin ang hari. Isang malakas na tawa pa ang muling pinakawalan nitong si Julio at naglabasan na sa likod niya ang napakarami pang mga panlibunan. Pero nagulat itong si Julio nang biglang maglaho ang dalawa. Hindi niya agad napansin ang pagkilos ng mga ito hanggang sa makita niyang inaatake na pala nila ang mga kasama niyang panlibunan. At laking gulat nilang dalawa nang muling mabuhay ang mga inatake nilang panlibunan. Hindi sila makapaniwala at nagkatinginan na lang. Sa tingin nyo, bakit ko kayo papupuntahin sa loob ng dibuwat? Wala kaming kamatayan dito, wika nitong si Julio. Sa ganong sitwasyon ay napaisip ang dalawa na malabo yata silang magtagumpay kung ganon ang sitwasyon. Pero sinubukan pa rin nilang atakihin nitong si Julio at ang mga kasama nito. Naramdaman nilang malakas ang mga panlibunan dahil sa dami agad ng tinamo nilang sugat. Wala silang magagawa kung hindi ang makipagsabayan. Inuna nila si Julio dahil naisip nila na kung ito ang una nilang mapapatay ay maaring mawalan na ng bisa ang nilikha nitong dibuwat. Pero katulad lang din ng mga kasama nito ay muli lang din naghihilom ang sugat nitong tinamo. Anong gagawin natin? Wika ni Totep. Hindi ko alam. Pero kailangan natin magpatuloy na lumaban kung hanggang saan ang makakaya natin. Tugon naman itong si Anton. Itinuloy nila ang pakikipagpalitan ng pag-atake. Alam nilang wala nang kasiguraduhan ang ginagawa nila. Hanggang sa maisip ni Totep ang paggamit ng kanyang buhok. Naalala niya ang kakaibang kakayahan nito. At hindi alam ng mga panlibunan ang plano niyang iyon. Agad niya ring inabutan ng hibla itong si Anton. At kapwa naging punyal ang mga ito. At nang sa muling pagsugod ng mga panlibunan ay muli ring nagsipaghandusay ang mga ito. Pero sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nalagutan ng hininga ang mga ito. Kinagulat iyon ni Julio at nagalit siya. Naglinyang inutusan ng iba pang mga kasama para atakihin ang dalawa. At tulad din ng iba ay pare-pareho ring humandusay ang mga ito. Paano? Nawika nitong si Julio at bahagya siyang napaatras. Tuluyan ng sumapit ang hating gabi. At isa-isa nang lumitaw mula sa dilim ang mga panlibunan na bahagi ng hukbo nitong sa Esmeraldo. Mabilis ang pagkilos ng mga ito patungo sa villa at naramdaman na ito nila Jello at Liway. Maging itong si Lena na naroon na sa mga pagkakataong iyon. Agad namang napakapit sa kani-kaniyang punyal itong sina Tony at Delvin. Sariwa pa ang kanilang mga sugat pero wala silang magagawa kung hindi ang muling lumaban. Gayon din itong si Yano, mag-aabang siya nang pwede niyang maitulong sa mangyayaring labanan. Bagaman nakahanda rin siya kung sakaling may aatake rin sa kanya dahil hawak niya lang ang kanyang punyal hanggang sa umalingaw-ngaw na nga ang labanan sa pagitan ng mga panlibunan at mga tigmala.
Narinig ang ilang mga putukan at biglang nawala ng kuryente sa lugar. Nagkalat na rin pala sa daan ang mga wala ng buhay na kapulisan at ang mga nagliliyab na sakyan dahil sa pag-atake ng mga panlibonan. Ito na ang ating tagumpay, Julio, wika ni Esmeraldo. Dahil umaasa rin itong magiging matagumpay ang kanyang kapatid laban kina Anton at Totep. Ang gabing ito ay pasimula ng aking paghahari, sigaw nito. At mabilis din siyang umatake sa mga tigmala na humaharang sa kanyang daan. Si Esmeraldo at si Julio ang natitirang panlibonan na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan at inilalaan nila ito para sa kanilang pag-agaw sa pagiging hari ni Jello. Agad namang nagbago ng anyo itong si Jello at Liway. Naging daligdigan na sila. Nagbago na rin ng anyo itong si Lena at agad nilang inatake ang lahat ng panlibonan na nakapasok na sa bilya. Tulong nila dito ang mga tigmala. At bagaman sugatan ay nagawa pa rin lumaban nitong sina Delphine at Tony. Kaya nga lang ay agad silang humandusay at hindi na nakatayo pa. Nakita iyon ni Lena, kaya naman hinarap niya ang mga panlibon ng umatake sa dalawa. Isang itim na usok ang sumaklob sa mga ito kung saan tila may matatalas itong pangil dahilan ng pagbagsak ng mga panlibonan. Bumalot sa katawan nila ang usok. Ilang panlibonan pa ang sumugod sa kanya pero humandusay din ang mga ito. Sa kabila naman, nasugatan na itong si Goryo. Ay wala pa ring tigil ang pag-atake nito sa mga kalaban hanggang sa tumambad sa harapan niya itong si Esmeraldo. At agad siya nitong inatake pero naiwasan niya iyon dahil mabilis at malakas na tigmala rin itong si Goryo. Pero ang hindi niya alam ay muli pala siyang aatakihin at sa pagkakataong iyon ay hindi niya na naiwasan pa at siya'y tuluyan ng humandusay. Lumapit pa sa kanya itong si Esmeraldo para tuluyan na siyang tapusin. Nang ito naman ang litaw ni Jello at isang malakas na sakmal ang pinakawalan nito na nagpatalsik kay Esmeraldo. Galit na galit itong si Jello at muling sumugod. Ilang panlibonan pa ang humarang sa kanya pero isa-isa niya lang binutas ang dibdib ng mga ito at nagsipagtalsikan. Halos nagulantang ang lahat sa lakas na iyon ni Jello. Muli sanang babangon itong si Esmeraldo pero isang sakmal na naman ang muling nagpabagsak sa kanya. Napalingon itong si Jello sa kanyang likuran dahil nakita niya ang maraming bilang ng mga panlibonan ang sabay-sabay na umaatake kay Liway at napansin niyang sugatan na ang kanyang anak. Kaya naman binalak niyang tulungan ito nang biglang magsulputan ang napakarami pang mga panlibonan at sumugod ito sa kanya. Hindi niya agad nagawang makaatake dahil sa ginawang pagkapit sa kanya ng mga ito. Pinilit niyang iwas-iwas ang kanyang katawan para magbitawan ang mga panlibonan. Pero imbis na makabitaw ay marami pang dumagdag dahilan para tuluyan siyang mapatumba. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga ito na tila hindi nauubos at napansin ni Lena na tila napakaraming mga tigmala na ang nakahandusay. Hindi umubra ang bilang ng mga ito sa bilang ng mga panlibonan. Doon ay nakaramdam siya ng pag-aalala, lalo na nang makita niyang wala nang malay itong sina Delphine at Tony na tinulungan naman itong si Yano. Hinila niya ang mga ito at dinala sa ligtas na lugar. At sa ginagawa namang pag-atake sa mag-amang Jello at Liway, sa pangalawang pagkakataon ay nagbago ng anyo itong si Lena. Ang kanyang pagiging engkanto ng kalikasan. Nagulat ang mga panlibonan sa isang napakalakas na tunog na papalapit. Isa pala itong ipo-ipo na nilikha nitong si Lena na punong-puno ng matutulis na sanga
ng mga punong kahoy. Hinigop ng ipo-ipong ito ang mga panlibonang umaatake kay Jello at tinangay sa mataas na bahagi ng kalangitan hanggang sa magbagsakan ang mga ito nang wala ng buhay. Marami pang mga panlibonan ang nahigop ng ipo-ipo at doon ay nagawang samantalahin ng mga natitirang tigmala nitong si Jello at Liway ang muling pag-atake. Agad na inuna nitong si Jello si Esmeraldo na sa mga sandaling iyon ay nagtatangka ng tumakas dahil napapansin niya na uubos na rin ang mga kasama niyang panlibonan. Pero naggulat ito nang sumulpot sa kanyang harapan si Jello at binutas ang kanyang dibdib para dukutin ang kanyang puso. Matapos iyon ay nagpakawala ng isang malakas na atungal itong si Jello bilang tanda ng kanyang pagiging hari. Nagulat pa ang ilang mga panlibonan nang bumukas ang ilang bahagi ng lupa at kinain sila ng mga ito na ang may kagagawan din ay itong si Lena. Ang pagkawalang iyon ni Esmeraldo ay agad naramdaman nitong si Julio at ng mami ni Ella. Nasa paliparan pa rin itong sina Ella at naisip ng kanyang mami na mas magiging delikado ang lagay nila ngayong wala na ang kinikilala nilang pinuno, ang kanyang kapatid si Esmeraldo. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pagmamadali. Nang mapansin nilang nakaredy na pala ang eroplanong sasakyan nila at agad nila itong tinungo. Lalo namang inilabas ni Julio ang lahat ng kanyang magagawa para talunin na ang dalawang hunter sa loob ng dibuwat na nasa kanyang harapan. Nagulat itong sin Anton na Totep nang muli itong magpalit ng anyo at dumoble na ang laki nito. Nagawa iyon ni Julio dahil nga sa kanyang pagiging baylan, pero hindi nagpatinag ang dalawa sa kaanyuan nito. Pagkos ay sila pa ang unang umatake. Sa kabila nga na dumoble ang laki nitong si Julio, ay mas lalo ring bumilis ang pagkilos nito. Kaya naman mabilis lang din silang naiwasan. Manapa, sa muling pag-atake nila ay gumanta rin ito ng pag-atake at sila pa ang nagalusan. Malalim ang tinamong sugat nitong si Totep, pero ipinagtaka nila na muli itong humilom. Ang mutya na wika nitong si Anton. Pareho silang napangiti dahil kung kaya pala nitong si Julio ang magpalit-palit ng anyo at paghilumin ang mga sugat, ay gayon din ng bisa ng mutya na dinalisay. Ito'y kahit pa nasa loob ng dibuwat. Kaya naman nakipagsabayan na sila sa pag-atake. Pero masyadong malakas itong si Julio dahil nagagawa nitong iwasan at masangga lamang ang kanilang mga pag-atake sa kanya. At sila pa nga ang binabalikan nito. Nakaramdam na sila ng pag-aalala na baka hindi na nila ito matalo pa. Nagulat na lang itong si Totep nang biglang tumindig itong si Anton. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Hindi iyon inaasahan ni Totep dahil hindi niya pa nakikita si Anton sa ganong kaanyuan. Lalong humaba ang buhok nito at ang mga kuko. Ang kuko nito na mas matigas pa sa kahit anong matibay na bakal. Mabilis itong umatake at lumundag ng napakataas na hindi naman inaasahan nitong si Julio. Pero inihanda niya ang kanyang sarili para sabayan ang pagsugod na iyon ni Anton. Lumundag din siya para salubungin ito. Mabilis ang mga pangyayari pero kitang-kita ni Totep ang lahat kung paano nahati sa dalawa itong si Julio at agad bumagsak. Dahil sa ginawang iyon ni Anton ay hindi na muling nabuhay pa
itong si Julio, at nagulat na lang sila na muli nang nagbago ang kanilang paligid at napansin nilang wala na sila sa loob ng dibuwat dahil wala na ito. Muli na naman nilang natagpuan ng mga sarili na nasa loob ng yungib at dahil nga sa nawala na ang dibuwat ay nawala na rin ang bisa ng dilim sa lahat ng mga nasa ilalim nito. Wala na ang kapangyarihan ng baylan. Ilang saglit pa ang nakalipas ay pareho nang nakahiga sa lupa itong si Anton at Totep. Bagaman pagod ay masaya ang kanilang mga kalooban sa kanilang tagumpay at nakatitig na lamang sila sa ilang mga helicopter na dumadaan sa kalangitan para humanap ng mga nakaligtas sa lugar. Kinaumagahan ay nanumbalik na ang katahimikan sa Busuanga. Bagaman maraming buhay ang kinuha ng dibuwat sa itong madilim na bahagi ng buhay ng mga naninirahan sa lugar na iyon. Bago nila lisanin ang lugar ay bumalik muna sina Anton at Totep sa kanilang sasakyan, pero sunog na pala ito at wala nang mapapakinabangan pa. Kaya naman nagtungo na lang sila sa dalampasigan. Tanaw ang hampas ng mga alon. Alam ng dalawa na kahit saang lugar at anumang panahon ay pwedeng sumibol ang kadiliman. Hindi nila alam kung sa mga darating pang panahon ay magagawa pa rin nilang ipagtanggol ang kabutihan. Pero yun lang ang laging sinasabi ng kanilang kalooban na kailangan palagi itong magwagi. Sasakay na sana sila sa isang speedboat ng mga sundalo nang biglang may tumawag sa kanila. Si Dario. Kasama nito ang batang Tagbanwa, si Fidel, si Lando at ang lahat ng nailigtas nila sa yungib. Tumutulo ang luha ng mga ito at nagpapasalamat sa kanila. Alam kasi nila na ang dalawa ang may kinalaman at tumapos ng lagim sa kanilang lugar. Kaya naman hindi nila makakalimutan ang ginawang kabayanihan ng mga ito. Napalapit tuloy sa kanila itong sina Anton at Totep at niyakap sila ng mga ito. Matapos ito ay tuluyan na silang nagpaalam para bumalik sa Maynila. Alam na ng mga nasa Villa na nagawang magtagumpay nitong sina Anton at Totep. Sa gabi ring iyon ang balik ng dalawa sa Villa. At pagkakataon din ito para magdiwang sa kanilang tagumpay. Ang hindi alam nitong si Anton ay isang bagay ang magpapabago sa kanyang buhay dahil ipapasa na sa kanya ni Jello ang pagiging hari ng mga aswang. Ipinaliwanag ni Jello sa lahat ang kanyang naging desisyon maging sa mga tigmalang naroon pa rin sa Villa para nga makipagdiwang. Ayaw na kasing umabot pa ni Jello na wala na siyang buhay bago pa pag-agawan ang kanyang iiwang trono. Gusto niya nakilalanin na agad itong si Anton na papalit sa kanya ng lahat ng mga nilalang kahit siya ay nabubuhay pa. Hindi pangkaraniwan itong si Anton. Nagtataglay ito ng napakalakas na kapangyarihan na isang katangian ng pagiging hari. At ito na nga ang sumalubong sa dalawang hunter mula sa Palawan. Isang selebrasyon na nagpasaya sa kanilang kalooban hanggang sa maganap na nga ang paglilipat ng trono kay Anton. Buong puso niya itong tinanggap kasabay ang kanyang pangakong ipagtatanggol ang kabutihan at kanyang pahahalagahan ng katarungan sa lahat ng mga nilalang sa ilalim ng araw. Yan. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa season na ito ng Aswang Hunters. Muli, tagumpay pa rin mula sa ating mga bida. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang pakikibaka dahil magpapatuloy ito hanggang patuloy din ang pagbangon ng dilim. Muli, maraming salamat sa inyo hanggang sa muling pakikibaka ng mga Aswang Hunters.